Holy Spirit. Amen. Kahit maulan, nandito siya sa kanyang mga kapatid. Naririto sa kanyang tahanan. Gagalak ang Diyos sa ating lahat. Rain or shine, nandito ang mga anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyo, ating Panginoon. Ayon kay San Juan, Kabanata 20, talata 1 hanggang 2, 11 hanggang 18. Pagpunto sa Iso. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Pasang Linggo, pumunta si Maria Magdalena sa Bibing. Araw niyang naaalis na ang batong nakatakip sa pinto ng Bibingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad ng mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa Bibingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Si Maria ay nakatayong iiyak sa labas ng Bibingan. Nang iupo siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing tutunan at ang isang kamay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito, inapalingon siya at nakita siya ni Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi dahil nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kukuha sa kanya,
Pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin, Guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, nakakita ko sa aking Ama at ang inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin sa kanila ang bilin ni Jesus, ang mabuting balita ng aking Panginoon. Pinagawin na namin ang Panginoon Yesu Cristo. Mga dancer. Okay, ready na po ba? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. My life is in you, Lord.
Okay, ulitin natin ating worship song. I stand in awe. Tanda ito ng pagsupot, papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay na nagkakaloob sa atin ng lakas ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, Holy Spirit, all in Panginoon. You
na to, Lord God, na kahit na masungit ang panahon, alam po namin, O Diyos, na naandyan ka sa amin, nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Kaya walang imposible sa amin na makarating dito sa tahanan ng Panginoon. Kaya mapurit pasasalamat po, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, na buhay ka talaga sa buhay namin, sa pang-araw-araw namin buhay, Lord God. Alam po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming ginagabayan. Kaya walang hanggat papurit pasasalamat po, Panginoon, ang aming sasambingin sa iyo, Lord God. Lord, sa oras na to, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan. Sa pagkukulang namin sa iyo, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, sa aming community, Panginoon, patawad po, patawad sa mga nagawa namin kasalanan. At nawa, Lord, nawa, patuloy mo kaming pag-alabin ang puso sa pag-serve sa iyo. At nawa, Panginoon, ay pakalinisin mo ang aming puso at isipan para mabuti kaming tinutulog sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa tinawag mo sa aming kapatawaran. Dahil nga po, hindi kami karapat-dapat, pero andyan ka lagi sa amin para kami ay ibangon, akayin sa kabutihan, Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat po talaga, Panginoon, dahil naandyan ka nga po lagi sa amin. Lagi mo kami sinasamahan, Panginoon. Salamat sa gabay at paglubay. Salamat po sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming tahanan at sa gawain mo, Panginoon. Natatalos mo kung gaano kami ka-thankful, Lord God, sa kabutihan mo sa amin. Dahil nga po, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat sa araw-araw na kami ligtas sa aming pang-araw-araw na buhay, na paglabas-labas, lalo-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po sa kalusugan, sa strength, sa overflowing love and grace, sa graces na naandyan para sa aming Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming sasambitin kahit na may mga pagsubok sa buhay, Panginoon, na inalaw mo. Alam po namin, O Diyos, na dapat pa rin namin pasalamatan dahil naaalala kami, nagiging sanhiyon para alalahanin ka namin at magpasalamat sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Salamat, salamat po, Lord. Marami kaming mga kahilingan, Panginoon. Natatalos mo yan, lalo-lalo na sa panahon ito, na marami kaming nakakanasan. Itong bagyo, itong kabagat, Lord God. Nagmamakaawa kami sa iyo, Lord God. Kahabagan mo kami, Panginoon, dahil maraming nakasalanta kami mga kapatid na nawa, Lord, tulungan mo sila na makabangon, makarecover sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Ilayo mo po ang bansang ito, ang lugar na to sa mga ganitong trahedya, Lord God. Sa mga bagyo, landslide, earthquake, katulad na itong mga habagat na naranasan namin, Panginoon. Lord God, alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Basta manalig kami at tawagin ka namin, Panginoon, ay tutugunin mo na ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang buong mundo, Panginoon, tinataas din po namin, Panginoon, lalong-lalo na yung mga bansang may sigalot, Lord God. Magunahan mo po, pumagit na kanila para magkaroon na rin po sila ng kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan, Panginoon. Lord God, ang aming community voice of God, patuloy namin itinataas sa iyo na alam namin na mahal mo kami, Panginoon, dahil ngayon pa lang po na ang ina namin lagi ang naandyan ka nga po sa aming piling, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Na ang ina po namin, Lord God, ang lahat ng katagumpayan ng aming mga activities and plans and programs, lalong-lalo na po ang aming anniversary sa August 9, ang aming GSS sa August 2024, Panginoon, at lahat ng mga activities pa nga po, Panginoon, ng aming community. Mula servant care down sa mga members, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo, Lord God. Kapag-aliyabin, Panginoon, ang pagsiserve namin katulad nito, Lord God, para maranasan ng bawat isa ang mga naranasan namin sa ngayon, Panginoon. Panginoon, ang Santo Cristo Paris, patuloy din namin tinataas sa iyo ang lahat ng kaparian, lahat ng simbahan, si Pope Leo, Panginoon, ang mga obispo, nawa, patuloy mo silang samahan at gabayan sa kanilang misyon, bukasyon, Lord God. Lalo na si Father William, Panginoon, ang kanyang programa dito sa aming parokya, Panginoon, samahan mo siya na lagi din siyang in good hands, Panginoon. At ang aming parokya nga po na Santo Cristo, nawa, samahan mo kami sa
commitment sa Diocese of Cubao. Alam po namin, O Diyos, na wala nga pong imposible sa iyo. Kaya lahat ng ito ay tinatas namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang aming doctor, the greatest healer, na magpapagaling sa kanila, Panginoon. Sa aming mga kapatid na Sister Maris Paz, Cheryl Patarata, Lord God, Shane Duray, Panginoon, Rachel Salcedo, Lord God, Father Ortiz, Panginoon, kawalan itong mga ito. Alam po namin, O Diyos, na sinaangkin na namin ang total ng feeling nila mula ulo hanggang kalamakan, Panginoon. Ganun na rin po kami na may mga nararamdaman din, Panginoon, ay tinatas namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling, Panginoon, patuloy din namin tinataas sa iyo na nanalagi silang in your good hands, Panginoon. Ang aming mga mahal sa buhay din, Lord God, na
Panginoon. Walang bilang, kundi ikaw. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya kami naririto, Panginoon. We glorify your name. We worship you. We give you all the praises. Hallelujah. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Mama Mary, maraming salamat sa iyo. Pinupulit, ninunuwalhati ka ng Voice of God Community. Naririto kami lahat, Panginoon. Umuulan. Ngunit kami ay magpupuri kahit kami nabasa sa ulan. Maraming salamat po. Napakabuti mo sa amin para hindi namin maisa-isa ang mga ginawa mo at ginagawa pa sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ang lahat ng kapulihan at kalwalatian ay tanging sa iyo naman, O Diyos, sa mga kapagdalian. Ngayon, ang pagpakailanman. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, God. Hallelujah. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Alaila, maraming salamat po na lagi kang naandyan at pinangungunahan mo ang aming mga panalangin patungo sa iyong anak na si Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All together. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Kaya sa ating mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dami rin ba? Ang ubus yung pinapay. Yun, uminitirasan po tayo. Yung binasa po natin tungkol kay Maria Magdalena. Ano yun? Pagkatandong nalibing na si Jesus, so lungkot na lungkot si Maria Magdalena. Tapos pumunta siya doon sa libingan, nakita niya wala na yung katawan ni Jesus, nakabukas na yung libingan, kaya iyak siya ng iyak. Pero nung nakita niya yung isang lalaki, akala niya yun yung hardinero o sepulturero. Kaya tinanong niya saan niya nilagay yung bangkay ni Jesus. Tapos nung tinawag siya ni Jesus, Maria, sabi niya, pag narinig niya yung pangalan niya, paglingon niya, si Jesus at tuwan-tuwa siya. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, binigyan siya ng misyon. Sabi niya, sige na, ipagsabi mo na doon sa mga kapatid ko na ako yung buhay. So, si Maria Magdalena kasi, hindi siya isang hostess, fake news po yun. Pero hindi naman ang sinabi lang sa Bible ay pinalayas ni Jesus yung 7 demonyo. Kasi makasalanan daw siya. Pero hindi naman sinabing hostess siya. So, diba? Yun, tapos, kaya si Maria Magdalena, mahal na mahal niya si Jesus kasi binago nga yung buhay niya. Kaya napamahal masyado si Jesus. At nung namatay si Jesus, iyak siya ng iyak. Siya yung matapang. Ang gandang halimbawa ni Magdalena bilang isang Kristiyano kasi nung namatay si Jesus, yung mga alagad niya, nagtago lahat, pero siya lumabas, di ba? Siya lang yung nagpunta doon sa libingan. Kasi siya yung malakas sa loob. Yung mga babae, malakas talaga, no? Matapang kaysa lalaki. So, siya lang yung lumabas, kaya biniyayaan naman siya ng Diyos dahil siya mismo nakita niya ng personal si Jesus. Yung mga alagad, nung nakita nila, grupo sila. Pero siya, one-on-one, face-to-face, di ba? Kasi siya yung binayayaan dahil sa pagmamahal niya kay Jesus. Di ba? Kaya, nung
kaya sa kanya yung binigay yung unang-unang misyon. Isa rin siya sa mga alagad actually. So, at nung binigay yung mission sa kanya, sabi, ipabalita mo na. Hindi natin tingnan sa gano'n. Ibig sabihin, malakas lang ang loob ng mga babae. Makati sila makati nila. Ayaw ang tago ng sikreto. Kaya, alam ni Jesus na, sasabihin niya talaga. Pag mga alagad, baka magsikreto ka. Sasabihin talaga. Kaya, sa kanya sinabi. Kasi alam ng Panginoon na ituto pa rin niya yung misyon. Kaya, ganun, magandang halimbawa siya bilang mga katulad nating Kristiyano kasi dapat daw, kung ano yung nararamdaman natin o kung ano yung natutunan natin kay Kristo ay ipinamamalita rin natin. Yun yung message niya. Tularan natin si Maria Magdalena na nung nakita niya si Jesus at nawala yung sama na yung lungkot niya, sobrang tuwa sa nakita niya kay Jesus at ipinabalita niya agad na buhay si Jesus. Ganun din dapat tayo. Kapag natututo tayo dito, ipinamamalita natin kaagad. Yeah. So, yun na po. Ang questions for sharing natin, ganito, simple lang. Kapag nakakasama natin yung pamilya natin, kaibigan natin, katrabaho natin, napag-uusapan ba natin yung salita ng Diyos? Ayun ang tanong, ha? Kapag kasama natin yung pamilya natin, kaopisina natin, kaibigan natin, kabarkada natin, maliban dito, hindi dito, kasi pinag-uusapan talaga natin dito. Pag nasa labas na tayo, napag-uusapan pa ba natin ang salita ng Diyos? Simple lang. Alam mo, bakit ito yung maisip kong tanong? Para maisip natin, oo nga, ano? Pag lumalabas ba ako dito? Pag lumalabas ba ako ng simbahan? Napag-uusapan pa ba namin yung salita ng Diyos? Kung hindi nyo talaga napag-uusapan, sabihin nyo yung totoo para maalala nyo na talagang hindi nyo pinag-uusapan. Okay lang. Pero sabihin nyo bakit. Sabihin nyo kung talaga hindi. Huwag na tayo mag-invento. Sabihin nyo kung talaga hindi at bakit. Bakit hindi nga? So pag uwi nyo, maiisip natin na, oo nga no, bakit dito lang natin nag-uusapan? Bakit sa bahay? Hindi. Diba? O, napag-uusapan nyo ba sa kaibigan? Pumili kayo ng isa. Kung sa kaibigan, okay. Kung sa mga anak, okay. Isa lang. Hindi naman kailangan ikwento lahat. Isa lang. Kung kanino, yun ang pag-uusapan sa labas ng simbahan. Okay? So, bilang ilan tayo? Walo. Siyam. Count tayo na siya. Para lima lang din. Siyam na grupo na tigli-lima. Diba? Yung dalawa, yung dalawa tig-anim. So, 1 to 9, ha? Ako na yung 1. 3. 9. Tama kayo. 2. 3. Siya. 5. 6. Yun. 1. This si Joy ang 1.
9, Kuya Teo. 1 ka, 1, Sister Annie. Sino na? 3. Kanina meron ka na. 2. 3. Okay, sige. Sabi ko sa inyo lahat, yun po, yung na-share ko po sa ano namin is, unay ko po syempre family. Family first. Sa akin po kasi, ngayon, ang hinihikayat, ang sinishare ko ng words of God, paglabas ko dito, even mass, yung mga gospel or yung homily, syempre yun sa mga anak ko. Sa mga anak ko po kasi, tatlo kasi yung anak ko. Yung babae ko po, okay siya, pero kasi hindi ko naman po sinasabi, hindi ko siya may kaya dito. Kasi meron po silang, sa born again po kasi siya umaattend. Doon po marami sila, bali 3 times a week, meron silang Monday school, Friday and Sunday. So, yun po yung babae ko, parang, yun nga po, kampante na ako kasi aware siya kay Lord, or hindi ko man siya kasama sa isang religion, pero same kami na nasa puso niya si Lord. Tsaka, pag tumawag niya siya sa bahay after nung mga ano nila, mga activity nila, nag-share siya sa amin. More on kasi sila, Bible verse, gano'n. Nag-share niya sa akin, madalas, ako yung sinishare niya. Gano'n. Pag dito naman, pag galing ako dito, ako naman yung nag-share sa kanila. And then yung panganay ko naman po, yun yung gusto ko talaga, even si husband or yung panganay ko, yun po talaga yung gusto, yun talaga yung gusto kong hubugin, lalo na po sa panahon ngayon kasi senior high na siya. More, exposed na siya sa sa labas na, for example, mga barkada. So, yun po yung gusto kong mahikayat na maging, siya sa simbahan. Maging busy siya sa simbahan. Yung 7 years old ko naman po, ipapasok ko siya na alpha server. Kaya, pagdating sa bahay, yung mga naano ko dito, sinishare ko sa kanila. Kahit po yung simpleng pag-pray, pag-aalis kami, even pag-aalis po kami, kakain kami, nag-pray kami. Ang leader namin lagi pag sa kainan is yung puso ko. Kasi yun din yung lagi ko rin sinasabi sa kanila, kung ano, maliit o malaking blessing din yung bigay sa akin ni Lord, pagpasalamat natin. Yun lang po. Thank you, Sister Iris. Oh, Brother Robert, yun. Yung anak niya. Group 2. Oh. Kami naman sa bahay, nung nag-end kami, may Bible study tayo. So napag-usapan namin kasi typical high school eh. Alam mo naman mga bata, may mga yan eh. May mga bisyo. So, nag-Bible study talaga kami pa ng ginagawa. So, sa channel, sinama ko sa iyo. So, napag-usapan namin yun. Nung tumanda na siya, siyempre nag-asawa, umalis naman yung anak ko. Kahit malayo siya, palagi pa rin namin napapag-usapan kasi sa mga kakapit, hindi sa kanya. May mga verse na sinasabi siya. Kasi yung kanyang biyanan, hinihikayat sila mga ganun, mga born again. So yun. Sa kaibigan, best friend ko, kasi parehas kami namatayan, pinag-usapan pa rin namin siya. Hindi nawawala. Pag nandito ka sa community, hindi ka mahihiyang sabihan yung kaibigan mo. Paano na din sa ating community? So, gano'n lang palagi, hindi ko kinahihiya na talagang, i-share ko lang, kasi nagsimba kami nung Sunday sa SM. Si Monsier, Father Monsier, napakaganda na kanyang umuwi. Ang hindi ko malimutan doon yung yung sinasabi niya, kasi bago niya sabihin kung ano yung
kung ano yung buod ng, kung ano yung mensahe ng kay Martha at saka kay Maria. Nagpa-sakali muna siya tungkol doon sa, yung high school daw kasi siya, di ba tayo, di ba yung fill in the blanks? Sino bang nadadalian doon? Sino dadalian sa fill in the blanks? Siya daw hirap na hirap. Mas maganda pa daw yung multiple choice kasi andun yung sagot. Hindi sabi niya. Minsan, inaano daw niya, gano'n. Pero ang talagang pumasok sa isip ko doon, sabi niya, hindi natin alam ang sagot kahit sa buhay natin. Ang hirap ng sagot. Ano ba yung sagot sa buhay natin? Marami tayong question. Kahit si Martha, di ba, nag-ano siya kaya niya, ba't ako pinababayaan niya, no? Tama ba yung ginagawa niya ni Maria, di ba? Pero sabi niya, ang sagot, yung banda huli niya, sino bang kasagutan? Christ is the answer. Siya daw ang kasagutan ng buhay natin. Yun lang po. Jesus. Group 3. Hindi pwede pass. Sige na, Sister Annie. Maiksi lang po. Ano yung sinyo mo kanina? Matuto ka sumunod sa matatanda. Dinding po. Sa akin naman po, na-share ko kasi kanina, simula 10 years old, nagsisimba na ako dito. Tapos dahil dun siguro sa pagsisimba ko, dito, parang naging karin siya si Ate Cathy Rivero. Tapos kung nagsimba ako dito, tapos doon nag-start, hindi ko kasama parents ko, ako lang. Tapos nag-acquire kami dyan, dating bata. Yung mga ka-member ko, parents sila, laging nagsiserve. Sabi ko, sana dumating isang araw. Parents ko mag-serve din. Matagal, siguro 10 years yun bago nangyari. Pero, ganun po, 10 years yun. Tapos, napapag-usapan din naman namin, nung lumaki na ako, ang anak sa sarili ko, naging model ko kasi hindi ko na nabanggit. Naging model ko kasi noon, si Sister She, yung family nila noon, time na yun. Kasi nakikita ko sa kanila, sabi ko, sana nanay ko, maging tulad ng nila ko. Kasi sila basta ganun, sila yung model ko. Tapos, dumating yung time na yung nanay ko nga, si Sir dito, nakapatid ko ni si Sir Darren, si JR, tapos si Christy nag-operate sa Karismatic. Dumating naman po yung time na yun. Tapos, nung nagkaroon na po ako ng asawa, nagkaroon ako ng mga anak, ang ginawa ko po, yun po yung binibigay ko sa kanila, pinapakita ko, binibilit ko na mag-grocery kami sa bahay. Tapos meron po sa amin kasi nandun ako sa Baliches, ang mga tao kasi born again, Iglesia, Jehovah. Pupunta po sa amin yun. Tapos nasabihan po ako ni Sister Shano, huwag pong entertain kasi di ba Catholic po. Hindi ko po maano yun. Minsan pwede ko na-entertain, pero madalas, pagka pumunta ko sa bahay, na-entertain ko sila. Pero pagdating ko ng 4 to 5 weeks, hindi na po sila pumabalik. Hindi po sila, nag-stop po talaga sila kasi baliktad, di ba nag-open sila ng Bible? Tapos pagka nagtatanong po sila, lahat po ng tanong nila, nasasagot ko. Kasi siguro po nagsasawa sila. Kaya nag-stop na po sila, hindi po sila magbabalik. Ano po lagi nangyayari? Tapos, yung mga anak ko po, nung lumaki na po sila, hirap din po ako magsimba sila. Ako lang nagsisimba lagi. Ako lang po kahit po sa pagkasimbang gabi, ako lang mag-isa. Kahit madilim doon, ako lang mag-isa. Tapos yung mga anak ko, nung nagtalaga na sila, malaking simbahan po doon sa amin. Ano po sila, may nag-encourage sa kanila. Sumali po sila ng youth doon. Tapos ngayon, core na sila doon. Head na po yung dalawang anak ko. Tapos tatanungin po nila ako kung nag-open sila doon sa Bible. Hindi tungkol sa ganito nito. Itong verse na to, di magbubukas ako ng Bible, kasi ako nagbubukas. Anong ibig sabihin nito? Napipilitan pa ako mag-explain sa kanila kahit ayaw ko. Kasi alam niyo po, napakahirap na explain mo yung Bible, tapos pag nainis ka, magsusungit ka. Sabihin sa ng anak ko, nag-explain ka ng Bible, nag-sungit-sungit mo. Ang hirap mo maging banal, tapos magiging masungit, gano'n. Kaya minsan, pag nag-explain ako sa kanila, sinasabi ko rin na, hindi po ako nag-explain ka bilang magulang. Kailangan sabihin ko sa iyo kung ano yung tao ko. Ganun po. Tapos, yun po, hanggang ngayon po, ilang taon na po sila, matagal na rin po sila nagsiserve sa amin sa Congress.
Tapos yung dalawa naman po dito, pag sisimbahin ko po sila, sisimba lang sa pagkasama ko. Ganyan po. Tapos yung mister ko kasi mahihain masyado eh. Pero sinasabi ko nila, dadasal lang po. So, yun po, yun lang. Salamat po. So this is group 4 naman. Rodrick, ano? Rodrick? Oh, tayo na. Sino? Roldan, ikaw na! Sino na? Kung ano yung sinyal mo yung nasabihin mo? Pati tita daw. Hindi, sa akin na. Pag bumabiyahe kasi ako, marami akong ibang tao na sasakay. Kasi pag bumabiyahe ako, bago ko umandar, nag-aantang ako. Minsan may pasero ko sabi sa akin, bakit ka nagsasign of the cross? Sabi ko, wala. Humiyak ako ng gabay. Para saan? Sabi ko, sa kaligtasan ko. Hindi ba parang weirdo lang sa akin? Sinagot ko, sabi ko, kung hindi ko kayo naniniwala, huwag yun ang pakialaman. Sabi ko, ako, hindi ako nakikialam sa inyo. Tapos sabi ko nga sa kanya, hindi ko alam anong reliyon niya, pero sigurado ko, iglesia yun, na mayroon tumira sa akin. Sabi ko nga sa kanya, i-share ka rin ako ko. Ang tatay ko nga iglesia, hindi kami... Iglesia tatay ko, hindi kami inano sa iglesia eh. Natamimi siya, siguro, bakit... Tataka-taka siya, bakit hindi kami nanantanag sa iglesia. Sabi, may problema sila. Kaya nga, tapos sinasabi ko yung pag wala na ako dito, madalas may mga pasayro na nag-aanap kami sa Bible. Meron ako isang service na born again. Bago kasi kami magrasal, pinopost na ni Brother Robert yung reading namin. Habang nagmamaneho ako, sabi ko sa kanya, brother, i-ano mo itong reading na lang. Binabasa niya sa akin. Kaya pagdating ng rasal namin, may idea na ako ang sasabihin. Ikodi ko. Hindi, sinabi ko naman yun na, yun nga. May mga pasero kung ano. Minsan may namalimos sa akin na lalaki. Nung nilimusan ko siya, kasi pag nakakita ko nung namamalimos, lalo pag may bata, doon ako minsan naiiyak pa nga ako. Sabi ko sa kanya, binigyan ko ng pera. Sabi ko sa kanya, magdasal ka. Sabi ko, hingi kang tulong. Umiyak siya. Lalo tuloy ako naiyak din. Kasi ramdam mo yung talaga kailangan niya ng pera. Tapos may isa pa akong time na kumain ako dito sa Ross District. Kumakain ako. May bata kung ano sa'yo. Dalawang bata. Sabi sa akin, second barrier. Una, hindi ko pinansin, kumakain ako. Sabi ko, kasi mga mukhang matitikol eh. Susulan lang. E di, lumapit ulit sa akin. Kuya, thanks. Binigyan ko. Ako pag ako, tumakbo doon sa bakery, bumili ng tinapay, nag-aakilati ko. Naawa ako, nalagkita ko, binigyan ko ulit ang pera. Yung para hindi, talagang kailangan nila. Yung sabi ko, maraming pagkakataon na sinusubukan din siguro kung pero laging pag wala nang napasok kami dito, laging hindi ko alam kung sinasabuhay ba o basta hindi ko nakakalimutan. Group 5. Sino group 5? Yes, today. Ayan, good evening po sa lahat. Share ko lang po yung share ko din po kanina doon sa group namin. So, yun nga po, sa trabaho ko po, actually, alam po kasi nila na every Sunday, so, tinatry ko po actually na magsimba po. So, regular po talaga na every Sunday po, nagsisimba kami. So, nakakatuwa lang po, although hindi po ako nakakapag-share sa kanila ng mga about sa Bible, pero since alam po nila yon,
simbahan. Sa totoo lang po, yung mga activity kasi natin natatapat po talaga ng Sabado at Linggo. Sobrang hirap po talaga magpaalam sa amin ng Sabado kasi yun po yung peak day po talaga namin. Since sa service po kasi ako, so mas marami po kasi kaming client kapag sa Saturday. So sobrang hirap po talaga magpaalam sa office. Then sobrang thank you Lord kasi siya yung nagbibigay siguro ng mindset sa mga boss ko na kapag nagpaalam po ako na sir, katulad po yung MP natin tsaka yung LSS. So tinamaan po talaga yung Saturday. So, wala na pong tanong-tanong kung ano, basta sinabi ko lang may ganun po sa simbahan. Approve ka agad yung BL natin. So, thank you Lord doon. Although hindi ko man nakapagano talaga sa Bible, then ayun po. Tapos yung every Tuesday po na to na nadagdag po sa gawain ko po, basta alam po nila 4:30 cut off, uwi po ako. So, hindi na po nila ako inubliga po mag-OT noon kasi alam po nila na may atinan pa po akong prayer meeting. So, nadagdag din po yun sa ano po nila. So, sobrang thankful din po ako sa mga manager ko po na inalaw po yun. And ma-share ko lang po yung pinento ko kanina nung one time po. Meron po kaming team building. So, natapat po yun ng Sabado at Linggo. Nakakatawa lang po na nag-online mass po ako. Although si Billy po tsaka si Scarlett ang attend po dito. Meron po alam ko po mga 3 po yun eh. Nag-join din po siya dun sa online mass ko po. Well, nagwa-watch po ako dun sa team building po namin. Swimming po kasi yun. So, 10 a.m. po yung mass po dito na online. So, inopen ko po yung cellphone ko that time. And yun po, nakakatuwa lang na meron po mga nag-join sa akin na nanood din po dun sa online mass ko. Hanggang matapos po yun, nag-join po talaga sila. So parang yun po, nakakatuwa lang na i-influensyahan ko din po yung mga kasamahan ko sa trabaho kahit paano po. Na kung hindi man sila nakapagsimba katulad ko, nakapag-online mass po kami nung time na yun. And sa family naman po, hindi ko po na-share kanina pero idagdag ko na lang din po na ayun po. So pinipilit po talaga namin na habang maliit pa lang po itong bulinggit namin talaga na masama po sa mga gawain po ng ganito. Yung every Sunday po ay active po talaga din siya. Then ito po every Tuesday. Actually, mas excited pa po yan sa akin. Pag sinabi ko anak, bihis na. Kahit may kalaro po yan sa labas, papasok po yan ng bahay. Tapos sasabihin pa niya, mami, late na tayo. So siya po yung nangunguna talaga dun sa pag may mga ganitong gawain po. So Sunday and Tuesday po, alam na po yung pag sinabi ko, nak, bukas, church tayo. So kahit na sobrang dami po niyang kalaro dyan, papasukin mo, bihisan mo. Ganyan po siya. So na-share ko lang po kasi para sa family po, kung gaano po. Although di pa din naman niya naiintindihan yung mga Bible or naglalaro lang po siya, pero nakakatawa lang na active po siya na magpunta po sa church. Sana po kalakan niya din po. Ayun lang po. Jesus. Group 6. Oh, sige. Ronnie, sige na. Magandang gabi po. Ako lang po kasi lalaki, ako babae. Pero sabi nga ni Kuya Bob, mas magaling magmarinda sa mga babae. Hindi, siguro sa akin kung magmamarindas tayo, siguro yung mabuting balita na galing sa Panginoon. Usually naman yung sinishare natin mabuting balita is galing sa Bible, di ba? Nababasa natin tuwing yung gospel reading, pag Sunday, or everyday may mga gospel naman na nababasa. Mahalagang ano natin, lalo na unang-una sa mga shinare namin sa pamilya. Ako, personally, minsan nahiiyak sa pag-ibang tao, pero hindi dapat, kasi nga, yung kwento na to, yung kwento natin is, kung titignan natin yung Biblia, love story natin lahat to di ba? Kung meron man tayong ikukwentong love story, ito siguro yung pinakamagandang love story dahil kwento natin to, kwento ng ating Diyos na nagmamahal sa atin.
at kwento ng minamahal niya na tayo ngayon. So siguro yung reflection o yung gustong iparating sa atin ngayon ng gospel na binasa or pinagnilayan natin kanina, simulan siguro natin sa ating pamilya yung pag-share ng mabuting balita, yung pag-uusapan natin yung kung gaano kabuti ang Panginoon mula sa pagising natin sa umaga, sa pagtulog natin sa gabi, ano yung mga biyayang natatanggap natin. Siguro, pag meron tayong pusong parang full of gratitude o pasasalamat, hindi posibleng hindi natin siya mapag-usapan sa isang buong araw. Siguro nga magiging posible yung ma-share natin siya kahit sa hindi natin kakilala dahil nag-uumapaw nga yung pasasalamat natin sa kanya. Yun lang po. Thank you. Group 7. Magandang gabi po sa lahat, sa mga hindi po nakakakilala. Sister Tin po, kagawad. Hindi po. Ako po, ang shinare ko. Actually, nag-base ako kanina sa sharing ko. Doon kasi sa iniwan ni Tito na question na tayo ba, pag lumabas tayo dito, paano natin, to be honest, yung maging honest tayo kung ipapamalita ba natin siya or kung baka hindi, ganyan. Dahil nakakaya naman sabihin hindi kasi nandito na tayo sa ganitong gawain. Ano pa at nag-aaral tayo ng mga ganito kung hindi binabahagi? Kundi yung sagot ko na lang kung sa paano ways, siguro po hindi na siya katulad dati na kailangan magbahay-bahay para ipahayag pa, di ba? Although meron po tayo yung weekly, tayo dito lahat, alam na natin na meron tayong mga Biblia rasahan. So, pinag-aaralan, pinagninilayan at pinag-uusapan natin dyan, Panginoon. Every Tuesday, may ganito tayo. Hindi din naman basta-basta lang ang pinag-uusapan natin. Panginoon pa din naman. And lalo pag Sunday na nagsisimba tayo, di ba? Siguro yung mga in-between na lang na araw, ang good news, gamit na gamit ngayon ng social media. Kahit yung simpleng pag-post mo lang, di ba po, na hindi yun dahil gusto mong magpasikat eh. Minsan di ba parang may napipil ka na parang verse or may gusto kang sabihin na pinapahayag mo sa post mo. Like ako, kahapon po, nag-post ako kasi hindi naman dapat lumabas. Pero kailangan ko lang lumabas kasi may importante lang po akong nilakad. At yung street talaga doon sa King Christopher, sobrang baha. Nakita, yung mga friend ko sa Facebook, nakita yung live ko, yung post ko. Tapos, naglagay lang ako ng isang comment doon na parang mag-ingat po tayong lahat kasi po ganito yung panahon, ganyan-ganyan. So, dahil ang bungad ng caption ko doon is, Panginoon, pahupain niyo po yung ulan, everything, chumenelin. Ang dami na po nag-message, siguro po, out of concern, parang, Sister Tina, saan ka? Kumusta? So, start po yun ang conversation, di ba, na hindi, kumbaga, unintentional, pero pag-uusapan niya yung Panginoon. Hindi dahil para mag-righteous ka or what. Siyempre, nagtanong sila, kumusta kayo? Sana nasa maayos kayo ng kalagayan. So, siyempre, ikaw, magsasagot ka rin, okay naman po kami. May God bless you all. Kumusta kayo dyan? Regard. So, parang hanggang sa hahaba na lang ang conversation, nandun na mapupunta yung marites na, oy, nakikita ko sa mga posts mo, active pala kayo sa ganito, sa ganyan. Pag-pray mo naman kami, mga ganyan-ganyan. Even po sa mga friends ko, meron po kasi akong solid friends na classmate ko pa po ng nursery. Hanggang ngayon po na may mga asa-asawa kami, yung mga nakafollow po sa akin, iisang mukha lang ang makikita nyo sa mga best friends ko. Sila pa rin po hanggang ngayon. Sila, pag may mga probleman sila, problem sa anak, may anak na mag-e-exam, may anak na mag-e-enroll, problema sa asawa, syempre may GC kami. Parating ang bungad, hindi ko alam kung, sabi ko nga sa sharing ko kanina, hindi ko alam kung magiging thankful ba ako or may insulto ako. Kasi minsan lagi sila yung bungad. Miss Jesus Name, pa-pray naman. Kasi ang title ko na sa kanila, Miss Jesus Name. Kasi kung dati, nung wala pa tayo sa ganitong gawain, pag natapisod ka, di ba, ay, shit, mga ganun-ganun, di ba? Ngayon kasi, parang kahit nga masyak lang ako, kahit sa bahay, yung simpleng nasyak lang, Jesus Name. Yung parang parang, kaya tawag nila sa akin, Jesus Name, Miss Jesus Name. Kaya lagi ako nag-mention dun sa GC namin, Miss Jesus Name, pa-pray naman. May pinagdadaanan kami ngayon ni ano. Pag sinabi ko, mag-pray tayo. Kasi, syempre,
problem mo. Lagi kong sasagutin ka na parang, sige na, pag-pray mo, mas malakas ka dun kasi nagsiserve ka. Yung parang feeling, sa kabilang banda nakakatuwa kasi na-appreciate nila yung ginagawa at naniniwala sila sa'yo kasi nakikita nila. Paano nila nakikita? With the help of social media rin naman. Hindi tayo doon nagpo-post ng basta nagpo-post lang dahil gusto natin mga maging sikat. Hindi eh. Through simple post, malayo po ang naaabot nun. Kahit po yung ginagawa namin dati na ngayon nga, naging guilty kami kasi na-stop yun. Yung discipleship, kasi madami yung naghahanap, di ba, na parang nagusto kung paano nila makakausap din ng Panginoon, paano din makakasama sa mga ganitong gawain, pero hindi nila alam. So, pag meron tayong online, kahit nasa Saudi pa yan, nasa dulo pa yan ng mundo, pwede din sila maka-join sa atin, di ba? So, yun po yung mga bagay. At siguro yung hindi ko na-share kanina, eto sa mga ilan na nakakilala sa akin, like St. Francis, alam nila to na, iisa lang ang gusto ko nung bata ako. Nung bata lang ako, na iba eh. Nung bata ako, pag tinanong ako, kahit ng preschool, anong gusto mo pag lumaki ka? Isa lang ang sinasagot ko, gusto ko maging madre. Wala ko sa itsura ko, pero gusto ko po talaga maging madre. Hindi yun na bago. Nung grade 3 po, kasi bata pa lang po ako, daladala ako ng lola ko, lagi ako angel sa simbahan. Yung pagmahal na araw, yung bubuhan ng ano, kasi kumakanta po yun, di ba? So, lagi po ako noon, tapos salmista po ako, kasi sabi nila, angel voice ako nung bata. Noon yun. Kaya lagi po akong salmista. Tapos, nung grade 3 po ako, yung school na pinapasukan ko, pag grade 3 ka na, binibigyan nila kami ng lecture para maging katikista. So, pumupunta kami ng yung mga baryo-baryo na eskwelahan. Every Wednesday, 4 p.m., kami po yung nagkakatikista. Binibigyan kami ng simple topic. Pero hindi po siya yung i-explain mo ng sobra na magaling ka na preacher. Hindi po. Through mga coloring books na mga Bible story, pero coloring books, or puzzle na Bible story, pero through puzzle. So, yung kaya siguro po, alam ko sa sarili ko, alam ko ang mission ko sa buhay ko noon pa. Hindi ako lalayo sa kanya. Kaya siguro, kahit saan ako napunta ako ng Mindoro, naging volunteer din ako ng simbahan. Napunta ako dito sa Project 7, napunta kami dito. Ngayon doon sa Kings Point, lagi din kami, parang di ba, parang feeling ko hindi, ako siguro, kasama na syempre yung pamilya, di ba? Hindi nilalayo kasi alam ni Lord na kung ano yung gusto mo, ano yung gusto mong gawin. Alam ko, ako sa ngayon, malinaw sa isip ko. Otherwise, hindi ako magpapakasyaga, malayo ang Lumaliches. Pwede naman kami mag-serve sa Kings Point eh, mas komportable pa doon. Andun lang sa village namin yung simbahan. Pero bakit pa kami mag-e-effort na gagasto ng gasolina, pupunta ng traffic? Diba? Same din naman yun, magsiserve ka pa din sa Panginoon, pero hindi eh. Nandun kasi yung tinatawag natin na commitment dun sa mission natin na gawin. Kaya din po siguro every Tuesday, gustuhin nyo sa hindi, andito po kami. every weekend sa mga kasal, kasama po. Pero na lang po talaga kapag may mga nakakasabay din pong activity, nag-e-excuse tayo. Pero hanggang maaari kung kaya ng katawan, go tayo ng go. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, sis. Dalawa na lang. Yung 7. Ay, 8 pala, 8. Gusto mo ikaw mag-share? Mas okay yung share niya, pero ano magdadasal ka na. Yung sinundan ko, ako po yung brother husband niya. Pero hindi ako yung dahilan. Kung ako tinuturo yung dahilan na magmamatter siya, tapos ako yung pangasawa, hindi kayo sure. May sarili siya. Okay. So, sa amin kasi, ang inuna namin sa family, yung pangalawa kong kapatid, sinama namin yung St. Michael. Tapos yung bunso naman namin, Catholic siya before. So, yung nalalaman niya na nag-active kami sa nag-born again sila. So, word of hope. Doon sila. Pero minsan nag-invite kami doon, nagkataon din kami.
kami, nakikita niyo na nagpapagdarasal kami. Nakikita siya even sa online. Tapos hanggang umuwi na siya sa Pangasinan, nakisali na siya sa mga ministry sa simbahan. So, sa family, and then, actually, kapag sa iba kasi, yung personality ko, pag ako nagsalita tungkol sa justice, sila naniniwala. Yun ang problema eh. Pero anyway, bilang lingkod, pwede tayong in-control sa mga bagay. Kasi sa mga anak namin, so minsan, before, nung malilit sila, nakakasama namin magsimba, pero ngayon medyo malalaki na. Ilan na lang yung nakakasakay namin. Pero, magsimba kayo. So, in control pa rin. Even na hindi natin nakakasama ng mga anak, pwede natin sinutusan yung magsimba. So, nagsisimba sila. Lalo yung panganay namin na nandun sa Baguio, siyempre hindi namin siya naisasama, pero hindi siya nag-miss na minsan. So, ang kagandahan nun, iba kasi yung naibubutong ng pagiging lingkod. Marami siyang pinipili sa atin na yung simpleng pagtugon sa mga oras sa kanya. Parang yun namin yung kaunting bagay na pwede namin yung pagpasalamat kung may iba sa kanya. So, sa office naman, minsan, yun nga, dahil sa personality, pero kagaya yung sinabi ni sis sa kanya, yung sa trabaho, pwede naman ipagpaalam. Tapos, kapag sinasabi mong tungkol sa simbahan, talagang naniniwala sila. Kasi kapag friend mo naman sila sa Facebook, so pag nagla-like ka, makikita yung mga gawain. In control, kumbaga, kapag sinimulan mo na tungkol sa Diyos, even though na everyday makikita ka nila, so makikita nila. Kasi yung pag malaki mo dahil malaking bagay yung pagbabago na nagagawa sa sarili mo. So, minsan kasi mahirap yung religyoso pero hindi mabait. Marami akong nakilala na religyoso pero hindi mabait. In a sense na kapag sinimulan mo na maging gano'n, tuloy-tuloy mo na. Lingkod ka na hanggang mamatay. Yun lang yung pinaka-importante. Okay, last but not the least. Group 9. Sino group 9? Hindi, group 1 yan. Sino yung group 9? Search it out. Oh, dyan na. Hello. Good evening po. Bale, thank you sis team. Bigla akong naalala na kaya nga pala kami nagkakilala ni Bradsay kasi naging catechist kami dito. Nakalimutan ko yun kasi akala ko sa choir kami nagkakilala. Pero pinag-partner kami ni Father Raul Villamil dati. Kami yung sumusundo ng mga bata sa Bayaya at saka Pulo. Yung Pulong Jago, nawala na yata ngayon. Yun yung area namin. Nanunundo kami ng mga bata every Saturday. Tapos, ituloy ko na bilang pagkausap sa tungkol sa Diyos. Kumbaga, naging ano ko yun. Umpisa ng kaya ko pala siyang i-preach or ikwento, ibahagi. Kaya nung pagdating sa anak ko, nung nag-ME na kami, sabi ko nga kanina, kung ilan yung absent namin, baka yun din yung absent ng anak namin. Kasi lagi ko silang kasama. Dumedede pa, pacifier pa, bitbit ko sila lahat lagi dito. Kaya ayun, hindi ako nahihirapan makipag-usap tungkol sa Diyos sa mga anak ko. Kasi nga, siguro kahit di pa nila naiintindihan nun, sa subconscious nila, nagigets na nila yun. Kaya thank you Lord sa ano na yun, blessing.
So, yung mga bata, dalhin nyo lang. May natututunan yan kahit papano. Tapos, yung sa family, bale, halos lahat ng ipag ko at bayaw, kapatid, napasali namin dito, pati biyenan ko. Kaya pag may gathering kami, parang okay lang sa amin pag-usapan si God. Hindi ganun kahirap. Kapag may mga tawag nga nila sa akin minsan correction fluid. Kasi hindi ako takot i-correct sila. Yung ganun. Kaya, ewan ko, dati mahihain ako pero ngayon hindi na. Ano pa? And yun nga pala, meron ako kasing na-encounter, may nag-post ka-member natin. Sabi niya, hindi ko na lang papangalanan, blind item. Bale po, nag-share siya tungkol sa born again. Medyo alam mo naman, syempre bilang dating katekista at talagang Catholic na tuloy-tuloy, nag-PM ako. Sabi ko, sis, parang may hindi tama yan. Hindi ko naman sinabi hindi siya tama, pero kaya nga kayo tinatawag na protestante ay sila. Kasi parang inaano niya hindi pinagtatanggol. Siguro gusto na niya mag-join doon. Sabi niya, sabi ko, kaya nga yung protestante, kasi nagprotesta kayo. Protesta sila sa Katoliko, hindi nila kayang sundin yung rules natin. Di ba, yun nga yung gusto ng iba sa atin. May authority, may tradition, tapos biglang ayaw nila yung mga Hindi naman tayo nagsasabing perfect tayo. May mga inaayawan sila kasi talagang may pagkakamali at may mga kasalanan yung mga nauna. Pero di ba, nagbabago nga tayo Kaya si Jesus, di ba, nagpunta para sa mga may kasalanan, hindi para sa mga walang sakit, kumbaga. So, sumagot, hindi siya. Sabi niya, apo ito ni sister, ganyan. Piniem ko kasi, sabi ko, sis, hindi kita kaya komentan dun sa post mo, kaya piniem kita. Tapos, apo ako ni ganyan. Paano mo nasabing si Mama Mary, hindi, ano yan, basta yung, alam mo yung typical mga sinasabi ng born again, yung tungkol sa rebulto, tungkol kay Mama Mary, alam ko na agad, na gets ko na agad na itong tao to, hindi to papatalo. So, dahil hindi siya magpapatalo, alam ko na kung anong gagawin ko. Silence. Medyo nagkonti ako ng ganito kasi sis, kaya ganito yung pinalinawalaan ko. Pero 1 to 2 sentences lang yung sinabi ko. Hindi ko sinabayan yung 20 arguments niya. Ang dami na talaga sinabi. Tapos sige pa rin siya ng salita, bakit daw sa tao ako nagbabase? Kasi sabi ko, panoorin mo yung buhay ni Noe Dora. Ang ganda ng conversion story niya. Sabi niya, ba't ka sa tao naniniwala? Gusto ko sabihin, ikaw na tao ba't ikaw maniniwala? Parang kino-convert na niya ako. So, ang dami na naman yung sinabi. Sabi ko sa isip ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagpipigil. Hindi ko ito sasagutin kasi alam ko sarado isip. So, ginawa ko, isang malaking like. Nilike ko lang, sinabi niya, bahala na siyang mag-isip o ano gusto niyang isipin. Pero syempre, pag-pray natin siya, nananawagan ako sa inyong lahat, hindi na siya umaatin. Kilala po ng iba. PM niyo ako, sabihin ko. Kung sino. Naka-record eh. Baka nga. Ayun, maririnig niya kung panonoorin niya to. In Jesus' name. And welcome po sa aking nanay. Hi, Mother. After 1 year. Ako na yung kasasabi. Thank you. Good night. Nakatapos na tayo. Overtime na tayo. Pagalitan tayo. Umabot na po tayo sa ating pag-aaral. Nagsinets-intents ka pa.
po natin ang ating kanang kamay sa ating mga alay. Maraming salamat po, Lord, sa gabi ito. Tanggapin mo po ang aming munting alay. Alam po namin, Lord, sama-sama kami magtutulungan para mapalago ito. Para sa lahat ng aming activities, magamit namin ito. At alam po namin, Lord, may share din namin ang lahat ng blessings na natatanggap namin sa aming kapwa. Tulungan mo po kami at samahan sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo ngayon. Alam po namin, bibiyayaan niyo kami ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po. Ang lahat ito aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mama Mary, maraming salamat po sa paggabay mo sa amin sa araw-araw na buhay. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tayo pong lahat, glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa gabing ito. God is good all the time. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po talaga sa Diyos. Dahil nandito tayo ulit. Kahit na may habagat, pero talaga pinahintulot ng Diyos na makarating tayo dito. No? Talaga napakabuti ng Diyos. Maraming salamat po, Lord God. At sa inyong lahat, nawa patuloy na pagpapala at biyaya ang ating tatanggapin at tinatanggap, no? So, may mga, welcome po ulit kay Sister Benus. Nandito po siya hanggang December. Amen. Amen. May mga ilang announcement po ulit. Huwag yung pagsawaan yung 57 AD na patuloy kong nilulog sa iyo. Ano pa rin po, patuloy na collection sa mga pledgers and donors. Extended po ito hanggang October, yung pagre-remit po natin. As of now, 500 pa rin po kasi yung ating na-remit sa diocese. And then, may fundraising po ulit in support po dito sa ating 57 AD. Yung pong Mr. and Miss Little Santo Cristo. So yun po, meron na po tayong mga candidates, no? Anak po ni Sister Benz, si Samantha Andy Marie Arellano, tsaka si Francis Frederick Billones. Nagkaroon na po sila ng pictorial, no? So, sa July 26 po, magkakaroon ng motorcade. 9 a.m. po yun, Saturday. And then, sa July 25 po, this coming Friday na yon, may formation talk po. Ang topic po, stewardship. Ang speaker po si Father Ronnie Santos. Sana maka-attend po tayo, no? 7 o'clock po yun to 9 o'clock. And then, ang ating anniversary, August 9, tuloy na po ito. 21st anniversary. Ang venue po natin sa Legion of Mary. Yun po, inihingi natin yung sana for Lasal group na attendees, no? Sana ngayong week maibigay na po para ma-finalize po natin yung ating actually final na yon, pero yun ma'am, kailangan natin yung attendees. Tapos 250 per head po ang contribution natin. 6 p.m. to 10 p.m. po yun. Semi-formal po yung ating attire. So, welcome po ang lahat ng members, ha? Para mas masaya. And then, August 23, 24 po yung GSS. So, yung venue po still for confirmation. Wala pa pong final. Yung pong ating anniversary, for adult lang, ha? Wala po doong mga bata.
December po, Christmas party, yung meron tayong mga parang family day natin yan. So yun. And then, every Friday pa rin po yung Walking with the Lord. Invited pa rin po ang lahat. Oh, except every last Friday of the month kasi yun yung merong formation. So parang 3 Fridays every month. Pero ilang session lang yata yun? 12 sessions. 7 to 9 po. Maganda rin po yun. Dagdag kaalaman sa pag-aaral po ng Bible. And then, ang ating BOGCC fund updates po, meron tayong 57,000 plus. So, by August po, bago mag-GSS, magbibigay po tayo ng envelope para sa mga pledges para madagdagan po ito. Yun. And then, September 13, magkakaroon po ng binyagang parokya para po sa anniversary. October 11 po, konti salang parokya din. And then December 20, kasalang parokya. So for advance info na rin po doon sa mga gustong magpakasal, mga kakilala natin, everyone is invited ni Father. Kahit hindi po taga rito. And then, yun po, maraming salamat po sa St. James na sponsor ngayong gabi sa pamumuno po ni Brad Bong at ni Sister Josie. Thank you po. Next week po, July 29, St. Matthew po ang sponsor. Prayer partner po ang activity. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po pag-uwi. God bless. Kaya magsitay mo ba tayo lahat? Let there be love.